Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! Welcome back mga bossing. Ito na, part 4 na tayo. Last part na to ha, last part. May susunod pa rito pero hindi na yung artista na to ang bida. Pero si Eikichi pa rin at Ryuji. Si Kohaku na po ang gaganap ng Eikichi. Okay? Simulan na natin mga bossing. Kaagad na kumilos si Ryuji nang marinig niya ito. Subalit nang abutan niya ito, duguan at bagsak na ang dalawang lalaki. Tapos ay nakita niya si Nagisa. Napansin nito ang tatak na Midnight Angel sa kanyang motorsiklo. Takang-taka si Ryuji sa nakita nito. Dahil ang Midnight Angels ay matagal nang binuwag. Makalipas ang ilang araw sa eskwelahan, tulala at walang magawa ang mga estudyante dahil natutulog lang ang temporary teacher nila. Lumapit si Toshiyuki at sinigawan niya ito. Siya si Kenji Inoue, isang temporary teacher sa Tsujido High School. Sinabi ni Toshiyuki, halos isang oras na po. Sigurado po ba kayo na okay lang na hindi kami nag-aaral? Sinabi ni Teacher Kenji, mag-self-study muna kayo. Tsaka ito umalis. Sinabi ni Jun, kailangan nating matuto mula sa kanya at itrato ng tama ang eskwelahan. Sinabi ni Toshiyuki, Eikichi, ba't ka ba nananaginip ng gising dyan? Nakakapanibago, hindi pumasok si Ryuji ngayon. Sinabi ni Eikichi, masyado kang ganado ngayon ah, mag-relax ka lang. Dagdag pa nito, sa edad natin ngayon, madami tayong pwedeng pangarapin. Ganun ba yon? Tanong naman ni Toshiyuki. Dagdag pa nito, meron bang dapat pangarapin? Sinabi ni Jun, marahil ay oo, kagaya ng kung ano ang gusto mong gawin pag nasa tamang edad ka na. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo itong pag-isipan pagdating ng tamang panahon. Sinabi ni Eikichi, si Ryuji nakapagdesisyon na kung ano ang gusto niyang gawin. Naiinggit ako sa kanya. Sinabi nito kay Shinomi, Shinomi, ano kaya kung magsimula na tayong mag-date? Tapos ay sinampal siya nito. Sinabi ni Eikichi, syempre nagbibiro lang ako. Paano ako magkakagusto sa isang babaeng katulad mo? Kung ganun, huwag kang nagtatanong. Dagdag pa nito, ano ba ako sa'yo? Anong klaseng tanong yan? Syempre, para na kitang kapatid. Sagot naman ni Eikichi. Sa kabilang banda, sinabi ni Masami kay Ryuji, Hoy Ryuji, hindi pwedeng palagi kang absent sa eskwelahan. Okay lang, huwag kang mag-alala. Isa pa, mas gusto ko dito kesa sa eskwelahan. Sagot naman ni Ryuji. Kumusta na si Eikichi? Tanong naman ni Masami. Hindi pa kami nagkita nitong mga nakaraan. Sagot naman ni Ryuji. Sinabi ni Masami, ang akala ko, palagi kayong magkasama. Hindi naman pwedeng palagi na lang kaming magkasama. Lahat tayo ay magkakaroon ng obligasyon sa hinaharap. Nagmamatured ka na ha? Sagot naman ni Masami. Sinabi ni Ryuji, may gusto sana akong itanong. Nakakapagtaka lang kasi. May nakita akong babae at mayroong sticker ng Midnight Angel ang kanyang motorsiklo. Ano bang pinagsasabi mo? Wala nang Midnight Angel. Alam mo yan, hindi ba? Subalit, halata sa mukha ni Masami na nababahala ito. May itatanong pa sana si Ryuji, subalit sinabi ko na, matagal na silang wala. Nagtaas ng boses si Masami. Nang mahimasmasan ito, humingi ito ng pasensya tsaka ito umalis. Nababahala si Masami na baka bumalik ang Midnight Angels para gumawa ng gulo. Samantala, hindi naman maalis sa isip ni Ryuji ang nakita nito. Kinabukasan, bumalik si Ryuji sa beach para puntahan si Nagisa at linawin ang mga bagay-bagay. Nang makita siya ni Nagisa, sinabi nito, Uy, ikaw yung lalaki nung isang araw, hindi ba? Sinabi ni Ryuji, Ikaw, ano ang relasyon mo sa Midnight Angel? Bakit may sticker ka ng logo nila? Nagulat at natakot si Nagisa sa inasal ni Ryuji. Nang maiiyak na ito, humingi ng pasensya si Ryuji. Sinabi ni Nagisa, wala talaga akong ideya sa mga sinasabi mo. Sinabi ni Ryuji, gumagamit ka ba ng motorsiklo? Oo, sagot naman ni Nagisa. Malayo kasi ang bahay namin dito. Humingi ng tawad si Ryuji at para makabawi, nilibre niya ito. Sinabi ni Nagisa, mahilig ka sa motorsiklo hindi ba? Buti ka pa, wala kang inaalala. Sinabi ni Ryuji, may kilala ako na mas higit na walang inaalala. Matagal ko na siyang kaibigan. Pero hindi mo magagawa ang mga bagay na gusto mo kung nakafocus ka lang sa pakikipagkaibigan. Gayunpaman, yung kaibigan ko na yon, hindi pa kasi niya alam kung ano talaga ang gusto niya. Mayroon siyang kasabihan na, maging totoo ka lang sa sarili mo. Ayokong mawalan ng kaibigan na katulad niya. Pero gusto kong maabot ang mga pangarap ko. Sinabi ni Nagisa, ako din. Gusto kong maabot ang mga pangarap ko. Pagkatapos nito, nagsimula ng kumilos ang Midnight Angel. Inaatake nila ang iba't ibang gang sa Shonan. Ito naman si Asya. Sinabi nito, hindi na kailangan ng maraming gang dito sa Shonan. Sapat na ang isa lang. At yun ay ang Midnight Angel. Matapos ang pangyayari, nag-imbestiga sina Detective Matsuoka. Subalit, ayaw magsalita ng nakasaksi. Sinabi ng detective, sabihin mo lang sa akin kung ano ang nakita mo. Ayokong madamay, sagot naman nito. Tapos ay dumating ang kapitan ng traffic police. Siya si Enatsu Atsushi. Sinabi nito, kagaya pa rin ng dati.
ang Shonan ay puno pa rin ng kaguluhan. Sinabi ni Detective Matsuoka, hindi ko inaasahan na magpapakita ka dito na nakasuot ng blue uniform. Sinabi ni Enatsu, huwag ka namang ganyan. Tapos ay pinuntahan nito ang saksi. Sinabi nito, hoy, sabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa nakita mo. Napilitan nitong magsalita. Binanggit nito ang pangalan ng Midnight Angel. Ano ka mo? Tanong ni Enatsu. Sinabi nito, kinumpronta ako ng taong nakasuot ng uniforme ng Midnight Angel. Sinabi ni Enatsu, tumigil ka sa kalokohan mo. Matagal na silang wala. Nagsasabi ako ng totoo. Sagot naman nito. Sinabi ni Detective Matsuoka, Enatsu, aasahan ko na wala kang balak makialam sa mga bagay na to. Sinabi ni Enatsu, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Hindi na natin kailangan ng mga gang dito sa Shonan. Dagdag pa nito, matagal na panahon na rin ang nakalipas nang huli tayong magkatuwaan. Si Enatsu ay dati ding delinkwente. Kinabukasan sa eskwelahan, kaagad na ikinwento ni Makoto at Tsukai ang tungkol sa Midnight Angel. Sinabi nito, pinag-uusapan na ito ngayon sa buong Shonan. Muli silang nabuhay. Ano ba tong Midnight Angel na to? Gang ba to o ano? Tanong naman ni Katsuyuki. Dagdag pa nito, bata pa lang kami nun, kaya wala kaming alam tungkol sa kanila. Sino ba sila? Sinabi ni Tsukai, nung nasa middle school pa lang ako, nakasalubong ko ang Midnight Angel. Sakay sila ng motorsiklo at sobrang dami nila. Sinabi ni Toshiyuki, gayunpaman, nung second generation na ang namumuno, naging magulo na ito. Naging sobrang laki ang gang na to at lumaki din ang gulo. Sinabi ni Tsukai, noon, nagkaroon ng tinatawag na Shonan War. Sinabi ni Toshiyuki, noon, ang dalawang leader ng second generation ay naging magkalaban. Ito ay si Kamishima Toshiki at Akutsu Junya. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa laban na yon, sinunog ni Akutsu si Kamishima. Sinabi ni Katsuyuki, kung ganon, paano nawala ang Midnight Angel? Sinabi ni Makoto, dahil sa Onibaku. Ikinagulat ito ni Katsuyuki. Dagdag pa ni Makoto, pinabagsak ng Onibaku ang isang buong gang nang silang dalawa lang. Kasabay nito sa rooftop, inabutan ni Eikichi si Teacher Kenji na natutulog na naman. Sinabi nito, hoy, ano ang problema? Tanong ni Teacher Kenji. Pwesto ko yan. Sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Teacher Kenji, ganun ba? Bigyan mo pa ako ng konting minuto. Tapos ay nanghingi ito ng sigarilyo. Sinabi ni Eikichi, hindi ka pa ba aalis? Malapit nang magsimula ang klase. Sinabi ni Teacher Kenji, ang buhay ay isang mahabang biyahe, kaya okay lang mag-relax paminsan-minsan. Sinabi ni Eikichi, tama ka. Dapat mo rin itong makita at maranasan, hindi ba? Ang ganda at saya bilang high school student. Oo naman. Sagot ni Teacher Kenji, matagal mo na bang gustong maging guro o magturo? Tanong naman ni Eikichi, hindi ko sasabihin sa'yo ng libre. May mga bagay sa buhay nating mga lalaki na hindi madaling makita ang sagot. Naiintindihan mo ba? Tapos ay nagpaalam na ito para magturo bago ito tuluyang umalis. Nag-iwan muna ito ng mga salita. Sinabi nito, mabuhay ka ng malaya. Kapag nabuhay ka ng malaya, mahahanap mo ang sagot sa kabilang banda sa estasyon ng tren. Nakikipagtalo si Katsuyuki sa isang lalaki. Siya si Tamura Akimitsu. Sinabi nito, wag mong subukang banggain ang massacre unit. Anong pakialam ko sa massacre unit? Kami ang KT Butay. Sagot naman ni Katsuyuki. Sinabi ni Tamura, KT? Isang pangit na pangalan para sa mga talunan na katulad nyo. Ano ba ang gusto nyong mangyari? Galit na tanong ni Katsuyuki. Kaagad siyang inawat ni Shinomi at sinabi nito, umalis na lang tayo. Sinabi ni Tamura, ano to? Nagtatago ka sa likod ng babae? Ano ka mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Sagot naman ni Katsuyuki. Tapos ay dumating ang leader ng Kamakura Massacre Unit. Siya si Toshiki Kamishima. Ito ay dati ring kabilang sa Midnight Angel. Sinabi nito, huwag kayong mag-away. Sino ka namang kupal ka? Tanong naman ni Katsuyuki. Sinabi ni Toshiki, ikaw siguro yung aso ng Onibaku na laging nakasunod sa kanila. Gusto mo ba ng away? Sagot naman ni Katsuyuki. Sinabi ni Toshiki, Shinomi, matagal din tayong hindi nagkita. Sino ang nagsabi sa'yong pwede mo akong kausapin? Ayaw na kitang makita ulit. Sagot naman ni Shinomi. Sinabi ni Toshiki, gusto ko yan. Isang matapang na Shinomi. Itigil mo nga yung bunganga mo. Sabat naman ni Katsuyuki. Subalit, kaagad siyang inawat ni Shinomi at sinabi nito, hindi ka mananalo sa kanya. Siya si Toshiki ng Midnight Angel. Wala akong pake. So, bumalik pala ang legendary na to. Kaya kitang talunin dito ngayon. Tapos ay bumaba si Toshiki sa daanan ng tren. At sinabi nito, dito tayo maglaban. Medyo nag-alangan si Katsuyuki. Subalit, humarap pa rin ito. Pinagpawisan si Katsuyuki at halatang kinakabahan. Sinabi ni Toshiki, handa ka na ba? Dito na tayo mamamatay. Natatakot ka ba? Bakit hindi ka makagalaw? Tumigil ka. Sagot naman ni Katsuyuki. Tapos ay paparating na ang tren. Kabado ang lahat.
kaya hinatak nila si Katsuyuki. Sinabi nito Shiki, nagkaalaman na tayo nang hindi na kinakailangan maglaban. Lumapit ito kay Shinomi at sinabi nito, magkikita pa tayo ulit. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Shinomi, nagsimula na. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong naman ni Jumbo, bumalik na ang demonyo ng Shonan. Sagot naman ni Shinomi. Sa kabilang banda naman, bumisita si Ryuji sa bahay ni Nagisa. Habang kumukuha ito ng mamimerienda, tinitigan ni Ryuji ang baon nitong kondom. Tapos ay biglang pumasok ang mga magulang ni Nagisa at nagpakilala ito sa kanya. At gayon din si Ryuji. Sinabi ng nanay nito, ito ang unang pagkakataon na nagsama siya ng kaibigan dito sa bahay. May gusto lang kaming ipaalam sa'yo at importante ito. Nung bagong lipat lang kami dito, madalas siyang makipagkita sa mga lalaking nakamotorsiklo. Mga delinkwente sila at kasapi sa isang gang. Sa tuwing uuwi siya, palagi siyang may bahid ng dugo at parang nagbabago rin ang kanyang pagkatao. Narinig ni Nagisa ang lahat ng pinag-uusapan nila at bigla itong nag-iba ng mood. Sinabi ng nanay nito, sa tingin ko, may matindi siyang pinagdadaanan. Tapos ay bigla nilang narinig ang sigaw ni Nagisa. Kaagad na tumakbo si Ryuji para tignan ito. Pagpasok ni Ryuji sa garahe, napansin nito ang mas malaking motorsiklo. Nagulat si Ryuji dahil ito mismo ang motorsiklo na nakita niya. Tapos ay biglang lumabas ang pangalawang pagkatao ni Nagisa. Sinabi nito, ano ang ginagawa mo dito? Ito si Yashia. Subalit nang titigan nito si Ryuji, bumabalik ito sa pagiging Nagisa. Sinabi nito, Ryuji, lumayo ka muna sa akin. Pinipilit labanan ni Nagisa ang katauhan ni Yashia. Sinabi ni Ryuji, sinusubukan mo bang buhayin ng Midnight Angel? Hindi ko alam ang nangyayari sa akin. Sagot naman ni Nagisa. Dagdag pa nito, mayroong ibang katauhan sa loob ko. Tulungan mo ako, Ryuji. Nang subukang lumapit ni Ryuji, muling lumabas si Yashia. Sinabi nito, nangangahas ka bang lapitan ako nang hindi mo man lang alam na babae ako ni Akutsu? Akutsu baka mo? Tanong naman ni Ryuji. Sinabi nito, minsan yun ang winasak ang Midnight Angel. Tapos ay dumating ang mga magulang nito. Sinabi ng kanyang ama, itigil mo na yan, Nagisa. Sinaktan din nito ang kanyang sariling ama. Sinabi nito, Nagisa? Sino yon? Ako si Yashia. Pagkatapos nito, naalala ni Ryuji ang mga sinabi ni Masaki. Si Masaki Kyosuke ay ang nagtatag ng Midnight Angel. Siya ang first generation leader. Siya ang nirirespeto at iniidolo ni Eikichi at Ryuji. Sinabi nito, ang Midnight Angel ay hindi na dapat mabuo muli sa lugar na to. Sinabi ni Ryuji, hindi ba't ikaw ang nagtatag ng Midnight Angel? Ang Midnight Angel ngayon ay hindi na katulad ng dating Midnight Angel. Hindi ko inakala na mauuwi sa kasamaan ang grupo na to. Sagot naman ni Masaki. Dagdag pa nito, tanging kayong dalawa lang ang makakalutas nito. Kaming dalawa? Nino? Tanong naman ni Ryuji. Ikaw at si Eikichi. Sagot naman ni Masaki. Sa mga panahon na to, hindi pa magkaibigan si Ryuji at Eikichi. Sinabi ni Masaki, kahit hindi kayo magkasundo, kailangan nyong maging magkaibigan. Gawin mo siyang partner mo. Ayoko, sagot naman ni Ryuji. Kayo ang magiging Onibaku, ang pinakamalakas na duo. Bago ito tuluyang umalis, sinabi nito, dapat nyong protektahan ang Shonan. Kinabukasan sa eskwelahan, habang nagkaklase sila kay Teacher Kenji, dumating si Captain Enatsu sa Tsujido High School. Pinapunta ito ng kanilang principal. Tapos ay dumiretso na ito sa klase ni Teacher Kenji. Sinabi nito, nandito ba si Katsuyuki? Oo, sagot naman nito. Sinabi ng principal, suspendido ka. Bakit bigla mo na lang akong sinususpinde? Tanong naman ni Katsuyuki. Dahil nalaman ko ang ginawa mong gulo sa train station. Ang eskwelahan na to ay hindi nangangailangan ng mga delinkwente. Bilang isang principal, kailangan kong maging istrikto sa isang katulad mo, lalo na sa mga delinkwente na mahilig gumawa ng gulo. Sinabi ni Eikichi, bigla ang pagpapatalsik, hindi mo dapat ginagawa yan. Tapos ay biglang pumasok si Inatsu. Sinabi nito, mga bastos at pinagbabatukan niya ang mga estudyante. Sinabi nito kay Eikichi, matagal na panahon na rin tayong hindi nagkita. Ba't nandito ka? Tanong naman ni Eikichi. Sinabi ni Enatsu, nandito ako para tuluyang lipulin ang mga biker gang. Sinabi ng principal, gusto ko lang linawin sa inyo. Desisyon ko na suspindihin si Katsuyuki. Sinabi ni Eikichi, hindi ka karapat dapat maging guro. Ayos lang, sabat naman ni Katsuyuki. Eikichi, isa akong salot. Sinabi ng principal, nakita nyo, naiintindihan niya. Lahat kayo ay mga salot sa lipunan. Magmula nung maging high school kayo, wala kayong ginawa kung hindi ang manggulo. Wala na kayong ginawang tama.
Ang mga taong tulad nyo ay lalaking pabigat lang sa bansa. Sasapakin sana ito ni Eikichi subalit inunahan siya ni Teacher Kenji. Sinabi nito, "Wag mong itrato na parang basura ang mga bata na to. Putang ina mo. Gaano ba kalaki ang tulong na naibigay mo sa kanila? At ano din ang alam mo tungkol sa bansa na to? Kapag nagkamali ang mga bata, dapat natin silang gabayan patungo sa tamang direksyon." Nang kukwelyuhan sana ni Enatsu si Teacher Kenji, hindi niya ito hinayaan. Sinabi ng principal, "Sisanti ka na at kakasuhan din kita." Si Kenji at Enatsu ay hindi lang basta magkakilala, magkababata ang dalawang ito at dati ring magkaibigan. Dati ay pareho silang delinkwente. Nagkahiwalay sila ng landas dahil sa magkaibang paniniwala. Nang makaalis na si Enatsu, sinabi ni Kenji, "Aray ka, pabiro nitong sambit." Dagdag pa nito, "Kayo, manatili lang kayo kung ano talaga kayo." Tapos ay umalis na ito. Ilang saglit lang, hinabol siya ni Eikichi at sinabi nito, "Titigil ka na ba talaga sa pagtuturo?" Sinabi ni Kenji, "Sa totoo lang, hindi ko gusto ang sistema ng edukasyon dito ngayon. Ginusto ko na lang din talagang huminto. Nagkataon lang talaga." Sinabi ni Eikichi, "Nakapagdesisyon na ako kung ano ang gusto kong gawin." "Ano yon?" tanong naman ni Teacher Kenji. Sinabi ni Eikichi, "Hindi ko sasabihin sa'yo ang sagot ng ganun lang kadali." Tapos ay tuluyan na itong nagpaalam. Masaya si Eikichi dahil kay Teacher Kenji, alam na nito ngayon kung ano ang gusto niyang gawin. Nang aalis na ito, nakasalubong niya si Ryuji. Sinabi nito, "Ryuji, medyo matagal na tayong hindi nagkikita." Sinabi ni Ryuji, "Magmula nung hindi na tayo masyadong nagkikita, may naalala akong isang bagay nung una tayong magkakilala." "Ano ang tungkol doon?" tanong naman ni Eikichi. "Palapit ng palapit ang panahon na hindi na tayo magiging bata. Siguro oras na para tuparin natin ang isang pangako." Ang pangako na tinutukoy ni Ryuji ay yung pangako na maglalaban sila bago sila tuluyang magkahiwalay ng landas. Dagdag pa ni Ryuji, "Pero bago yun, kailangan muna nating protektahan ang Shonan. Hindi mo pa naman siguro nakakalimutan yung mga sinabi sa atin ni Masaki, hindi ba?" "Oo naman, hindi ko kinalimutan yon," sagot naman ni Eikichi. Sa kabilang banda, nakalaya na si Akutsu mula sa juvenile detention. Sinabi nito, "Bumalik na ako. Maligayang pagbabalik," sagot naman ni Yasha. Kinabukasan, tinawagan ni Masami ang third generation leader ng Midnight Angel para mag-ingat. Ibinalita nito na nakalaya na si Akutsu. Siya si Akira Yamagishi. Sinabi nito, "Matagal na akong nagretiro sa bagay na yan. At isa pa, may pamilya na ako." Sinabi ni Masami, hinahanap ni Akutsu ang motorsiklo at uniforme ni Masaki. Binubuhay niya ulit ang Midnight Angel. "Basta mag-iingat ka." Sinabi ni Akira, "Hindi ba nakalipas na yon? At kahit makuha niya yung mga yon, ano naman ang gagawin niya doon?" Para kay Akutsu, hindi pa tapos ang lahat, sagot naman ni Masami. Ilang saglit lang kagaya ng inaasahan, dumating na nga ang Midnight Angel. Sinabi ni Akutsu, "Alam mo kung nasaan ang hinahanap ko, hindi ba?" "Wala akong alam," sagot naman ni Akira. Sinabi ni Akutsu, "Kung ganon, pwede ka nang mamatay." Tapos ay binaba nito ang jack. Sa restaurant naman, pinag-uusapan ni Chukay at Katsuyuki ang tungkol sa Midnight Angel. Sinabi ni Chukay, "Balita ko, gumagala ngayon ang Midnight Angel sa buong Shonan. Ano ba ang hinahanap ni Akutsu?" tanong naman ni Katsuyuki. Sinabi ni Chukay, hinahanap ni Akutsu ang mga makasaysayang gamit ni Masaki, ang motorsiklo at ang uniforme nito, mga katibayan sa kasaysayan ng Midnight Angel. Kahanga-hanga, sagot naman ni Katsuyuki. Sinabi ni Eikichi kay Ryuji, "Si Yasha ba ang may gawa niyan?" "Oo," sagot naman ni Ryuji. Tapos ay dumating si Shinomi. Sinabi nito, "Ryuji, may bisita ka." Tapos ay pumasok si Nagisa. Kaagad namang nagalit si Eikichi. Subalit kaagad siyang pinigilan ni Ryuji at sinabi nito, "Hindi si Nagisa ang gumawa sa akin nito, kundi si Yasha." Kinausap ni Ryuji si Eikichi. Sinabi nito, "Nagkaroon ng pangalawang pagkatao si Nagisa dahil kay Akutsu. Ganun ba?" tanong naman ni Eikichi. Dagdag pa ni Ryuji, wala siyang gaanong alam tungkol sa pangalawa niyang pagkatao. Sinabi ni Nagisa, "Gusto ko lang makita si Ryuji. Okay lang ba?" "Oo naman. Gusto din kitang makita," sagot naman ni Ryuji. Sinabi ni Shinomi, "Hindi ko akalain na ang cute na babae na yan ay si Yasha." Naging ganito si Yasha dahil sa impluensya ni Akutsu at maliban dun, pinagdaanan din nito ang isang matinding trauma dahil pinagsamantalahan siya ni Akutsu. Si Akutsu din ang nagturo para matuto siyang maging bayolente. Simula nun, lumalabas si Yasha sa tuwing mararamdaman ni Nagisa na nasa panganib siya at sa tuwing makakaramdam ito ng takot. Sinabi ni Eikichi, "Sa ganitong sitwasyon, hindi natin alam kung kailan susunod na lalabas si Yasha." Sinabi ni Nagisa, "Nitong nakaraan, kakaiba ang pakiramdam ng katawan ko." Dagdag pa nito, "At sa tuwing may makikilala ako, nakatingin sila sa akin ng may halong takot."
Huwag mo nang alalahanin yon, sagot naman ni Ryuji. Sinabi ni Nagisa, kahit nasa bahay ako, parang hindi ako ligtas. Pakiramdam ko, mag-isa lang ako sa mundo. Sinabi ni Ryuji, hindi totoo yan. Kasama mo ko. Dagdag pa nito, umalis ka na sa inyo at hayaan mong protektahan kita. Kasabay nito, sinabi ni Shinomi kay Eikichi, mukhang masaya na si Ryuji. Mabuti pa siya, palaging seryoso pagdating sa pag-ibig. Ganun naman siya palagi. Sagot naman ni Eikichi. May sasabihin pa sana si Shinomi subalit hindi niya ito masabi. Balak niya sanang magtapat pero hindi niya na lang ito tinuloy. Medyo mahina kasing makiramdam si Eikichi pagdating sa mga ganitong bagay. Sinabi ni Shinomi, meron pa rin talagang hindi nagbago sa'yo. Yung ganong ugali mo. Ang tinutukoy ni Shinomi ay ang pagiging manhid ni Eikichi. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Yui, ang tanga mo. Kinabukasan, sinama ni Ryuji si Nagisa sa isang abandonadong bus. Sinabi ni Ryuji, nagka-interes ako dyan nung makita ko yan nung isang araw. Ano sa palagay mo? Maganda bang manirahan dyan nang malaya at walang inaalala na kahit sino? Tamang-tama ito, sagot naman ni Nagisa. Nagustuhan mo ba? Tanong naman ni Ryuji. Sinabi ni Nagisa, oo naman, basta kasama kita dito. Lumapit si Nagisa at hinalikan niya si Ryuji. Sinabi nito, alam kong seryosong usapin itong mga bagay na to, pero mahal talaga kita. Nang silipin nila ang loob ng bus, mas lalo itong nagustuhan ni Nagisa. Sinabi nito, maaari nga tayong mag-stay dito. Sinabi ni Ryuji, mangako ka sa akin na mananatili muna tayo dito pansamantala. Sumang-ayon naman si Nagisa. Sinabi ni Ryuji, magmula ngayon, ito na ang tahanan natin. Pagsapit ng gabi, rumuronda ang Midnight Angel para hanapin si Asya. Nabalita pa ito sa telebisyon dahil sa muling pagkabuhay ng isang legendary gang na matagal nang nawala. Tinanong ng reporter si Akutsu kung ano ang goal nito sa muling pagbabalik ng Midnight Angel. Subalit, hindi nito sinasagot ang tanong. Sa halip na sumagot, nanawagan ito kay Asya. Sinabi nito, nasaan ka na? Bilisan mo, bumalik ka na sa akin kagad. Nanunood ka, di ba? Hindi ganun kalaki ang shonan. Nanumbalik ang galit ni Kamishima Toshiki nang mapanood niya si Akutsu. Sinabi nito, sa tuwing nakikita kita, parang sinusunog uli ang mga pilat ko. Tapos ay pwersahang dinala ng mga tauhan niya si Shinomi. Sinabi nito, sasama ka sa laban dahil babae kita. Asa ka pa, matalo ka sana sa Onibaku, sagot naman ni Shinomi. Sinabi ni Toshiki, mas malakas ako. Kahit kanino sa kanila, tatapusin ko silang lahat. Magiging number 1 ako sa shonan. Sinabi nito sa mga tauhan niya, tara na, maghanda na kayo. Wawasakin na natin ang Midnight Angel. Sa kabilang banda, masayang magkasama si Ryuji at Nagisa nang biglang ipalabas sa telebisyon ang ginawang parada ng Midnight Angel. Nang marinig ito ni Nagisa, kaagad itong bumalik sa pagiging Yasha. At sinabi nito, may problema ba? Wala naman, sagot naman ni Ryuji. Ano kaya kung itigil mo na ang pagtawag sa akin ng Nagisa? Dahil kahit kailan, hindi na babalik ang babae na yon hanggat nasa paligid si Akutsu. Sambit naman ni Asya. Nang mahulog si Ryuji, nasa labas na din pala ang Midnight Angel. Sinabi ni Akutsu, sa wakas, nahanap din kita. Sinubukang pigilan ni Ryuji si Asya. Sinabi nito, ginagamit ka lang niya. Sinabi ni Asya, tumahimik ka. Magmula sinilang ako, siya lang ang kasama ko. Tapos ay inutusan siya ni Akutsu na saksakin si Ryuji. Sinabi ni Ryuji, alalahanin mo yung sinabi mo sa akin. Sinabi mo, mahal mo ko. Dahil dito, lumabas si Nagisa at naalala nga nito ang sinabi niya kay Ryuji. Ngayon, ay nagsisimula na itong maguluhan. Gayunpaman, dahil sa pagmamahal kay Ryuji, pinipilit labanan ni Nagisa si Yasha. Sinabi ni Akutsu, Yasha, tinatraidor mo na ba ako? Patuloy pa ring nagtatalo si Nagisa at si Yasha sa iisang katawan. Sa huli, ay pinili na lang nito na saksakin ng sarili. Subalit, iniligtas siya ni Ryuji. Sinabi ni Akutsu, kawawang Yasha, papatayin ko na lang ang lalaking dahilan ng pagdurusa mo. Sinabi ni Ryuji, subukan mo lang. Nang sasaksakin ni Akutsu si Ryuji, biglang humarang si Nagisa. Nataranta si Ryuji at natawa lang si Akutsu. Sinabi ni Nagisa, hindi ko malilimutan ang mga oras na magkasama tayo. Sa mundong ito, ikaw lang ang nag-iisa sa buhay ko. Nakakaawa naman. Sabat naman ni Akutsu. Tapos ay kinuha nito ang gasolina para sunugin si Ryuji. Gayunpaman, kaagad pa rin silang naisugod sa ospital. Ayon sa doktor, malala ang sugat ni Nagisa at gayon din ang sunog sa balat ni Ryuji. At ayon pa dito, pakilike naman daw po ang video kung okay lang. Sa kabilang banda naman, umabot na sa mga pulis ang nangyari kay Ryuji. Sinabi nito kay Inatsu, sigurado ka bang makakabuti para sa atin kung gagawa tayo ng hakbang? Sinabi ni Inatsu, mga pulis naman tayo ang pakikipaglaban ay hindi maiiwasan. Kung hindi natin gagawin yun,
Baka mayroon pang mamatay na tao. At sumang-ayon na lang ito. Tapos ay biglang dumaan ang Kamakura Massacre Unit. Sinabi ni Inatsu, mukhang may magaganap na laban sa pagitan nila at ng Midnight Angel. Sinabi ni Inatsu, siyempre, hindi pwedeng wala akong gagawin. Pagkatapos nito, nagtipon na sa isang lugar ang magkabilang panig kung saan magaganap ang laban. Eikichi! Ryuji! Sinabi ni Toshiki, Akotsu, matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na to para makaharap ka at makapaghiganti sa ginawa mo sa akin. At ito ang nangyari. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, got the roast, got the gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you. Kasabay nito sa ospital, ligtas na si Ryuji at si Nagisa. Sinabi ni Eikichi, Ryuji, matagal na tayong magkaibigan. Nangaalis na ito. Biglang nagising si Ryuji at sinabi nito, pupunta ka ba para harapin si Akotsu? Oo, sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Ryuji, pagpasensyahan mo na ako. Hindi ko maiwan si Nagisa. Nauunawaan ko. Kailangan mong protektahan ang mahal mo, sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Ryuji, kailangan mo ding protektahan ang Shonan. Ipaubaya mo na sa akin to, sagot naman ni Eikichi. Tapos ay umalis na ito. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop and I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get. Bumagsak na ang Kamakura Massacre Unit. Sinabi ni Toshiki, hindi ako papayag na matalo ulit sa'yo. Tapos ay sinaksak nito ang sarili. Sinabi ni Akotsu, ang lakas ng loob mo para subukang kalabanin ako ha. Tapos ay nilapitan nito si Shinomi. At sinabi nito, payag ka bang maging yashi ako? Subalit, inayawan siya ni Shinomi. Sinabi nito, interesado ako sa'yo. Tapos ay kinuha nito si Tamura. At sinabi nito, magmula ngayon, ang Kamakura Massacre Unit ay sakop na ng Midnight Angel. Magtutulungan tayo para bawasan ang mga gang sa Shonan. Ang Midnight Angel ay magsisimula ng bagong era para sa Shonan. Tapos ay biglang dumating si Eikichi. Kaagad na nakilala ni Akotsu ang quote ni Masaki. Sinabi ni Eikichi, oras na para tapusin ang peking alamat mo. Kahit kailan, hindi mo mapapalitan si Masaki. Sinabi ni Akotsu, huwag kang maglakas loob na banggitin ang pangalan niya. Naipasa na sa akin ang kanyang alamat. Kaya kong maging si Masaki kahit anong oras ko gustuhin. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always in the Ang motorsiklo at coat na pinagnanasaan ni Akotsu ay kay Eikichi pinamana ni Masaki at sinabi nito, ikaw ang may kakayahang wakasan ng Shonan War. Ang coat na to at ang motorsiklo ay ipapasa ko na sayo. Sinabi ni Tamura, masyado siyang malakas kumpara kay Akotsu. Sinabi naman ng isa sa mga Midnight Angel, ganun lang kadaling natalo si Akotsu. Sinabi ni Akotsu, ginawa ko ang lahat ng ito para makapantay sa tao na yon. Habang nakatalikod, sinabuyan ng gasolina si Eikichi. Sinabi ni Akotsu, susunugin kita, kagaya ng ginawa ko kay Ryuji. Eikichi! Nagulat ang mga tauhan ni Akotsu dahil parang baliwala lang ito kay Eikichi. Sinabi ng isa sa mga ito, gusto pa rin niyang lumaban sa ganyang kalagayan.
Anong klaseng halimaw yan? Sinabi naman ng isa pa, ganito pala kalakas, si Onizuka ng Onibaku. Siya pala ang minsang nagpabagsak sa Midnight Angel. Sinabi ni Eikichi, hayaan mong ibahagi ko sa'yo ang mga huling salita ni Masaki. Sinabi niya sa akin na wag ko nang hayaang mabuo pa ulit ang Midnight Angel. Wala na siya, hindi na natin siya makakasama pa ulit. Sa ospital naman, may masamang nangyari kay Nagisa. Habang inaasikaso ng mga doktor, bigla itong nawalan ng pulso. Sinabi ni Ryuji, hindi pwede to, nagsisimula pa lang kami ng panibagong buhay. Sa kabilang banda naman, habang nagpapahinga at nag-uusap ang mga ito, biglang dumating ang mga pulis. Sinabi ni Enatsu, okay sige, mga pulis naman ngayon, hulihin niyo sila. Dagdag pa ni Enatsu, ganito ang mapapala nyo kapag lumalaban kayo sa mga pulis. Sinabi nito kay Eikichi, hayaan mong sabihin ko sa iyo to, Onizuka, ang mga pulis ang pinakamalakas sa buong shonan at sa buong bansa. Maya-maya lang, dumating na ang mga kaibigan ni Eikichi. Sinabi nito si Yuki, dumating kami para tulungan ka. Sinabi ni Eikichi kay Shinomi, kahit na hindi ko lubos maintindihan kung ano ang gusto ng isang tao, isa lang ang alam ko, ikaw lang ang number 1 para sa akin. Kinilig si Shinomi at yumakap ito kay Eikichi. Sa ospital naman, muling nagkaroon ng malay si Nagisa. Balik sa pinangyarihan ng laban, nagulpi ng husto ang mga pulis at dumating na din sina Detective Matsuoka. Sinabi ni Inatsu, arestuhin mo sila. Wala kang karapatang tutukan sila ng baril. Sagot naman ni Detective Matsuoka. Dagdag pa nito, hindi mo dapat inaabuso ang kapangyarihan mo. Sinabi ni Inatsu, natatandaan mo pa ba noong mga panahon na tayo pa ang mga delinkwente dito sa Shonan? Sinabi ni Matsuoka, oo naman, hindi ko nga akalain na magiging hipokrito ka. Sinabi ni Inatsu, kapag tumatanda ka, nakakalimutan mo na ang mga bagay-bagay. Pero sa tuwing nakikita ko sila, naaalala ko ang mga panahon natin. Tapos ay umalis na ito. Kaagad namang lumapit si Mariko at sinabi nito, pasensya na po sa nagawa ng mga estudyante ko. Patawarin niyo po sana sila. Handa ko pong tanggapin ang kaparusahan para sa kanila. Natuwa si Detective Matsuoka dahil dito at sinabi nito, napakaswerte nyo talaga dahil may mabuti kayong guro. Dagdag pa nito, gusto kong marinig ang mga kwento nyo. Yun ay kung gusto nyo lang magkwento. Teka, nasan nga pala si Onizuka? Sinabi ni Abe, baka gumagawa na naman ng kalokohan sa kung saan-saan. Sinabi nito si Yuki kay Matsuoka, mukhang hindi ka naman masamang tao. Siguro balang araw, magiging pulis din ako. Sinabi naman ni Jun, sa mga grades mo, mukhang imposible. Tapos ay nagtawa na ng mga ito. Makalipas ang ilang araw sa rooftop, magkasama si Eikichi at Ryuji. Sinabi ni Eikichi, alam mo, seryoso talaga ako na gusto kong maging isang guro. Kaya mo naman siguro yon. Sagot naman ni Ryuji, ikaw, ano ang balak mo? Tanong naman ni Eikichi. Sinabi ni Ryuji, hihinto na ako sa pag-aaral. May kailangan akong protektahan. Dagdag pa nito, sa palagay ko, kailangan ng mabuwag ang Onibaku ngayon. At sumang-ayon naman si Eikichi. At sinabi nito, oras na para tuparin natin ang ating pangako. Oo, pagsang-ayon naman ni Ryuji. Matagal na panahon na rin ang lumipas. Noon, hindi talaga magkasundo ang dalawang ito. Palagi silang nag-aaway. Sinabi ni Masaki, away na naman, gawin nyo na lang yan. Pagkatapos mabuwag ng Onibaku duo. Nakinig naman ang dalawa kay Masaki dahil malaki ang respeto nila dito. Kaya nangako ang dalawa na gagawin nila ito sa tamang panahon para magkaalaman sila kung sino talaga ang mas malakas sa kanilang dalawa. At eto na nga ang itinakdang panahon. Maglalaban na si Eikichi at Ryuji at ito ang nangyari. Ops, wala eh. Hanggang dun lang eh. Pagkatapos nito, nagbanding sa tabing dagat ang magkakaibigan. Inutusan ni Eikichi si Toshiyuki para pumorma sa babae. Subalit kagaya ng dati, natakot na naman ang mga ito. At muli, pinagtawanan na naman siya ng kanyang mga kaibigan. Si Eikichi naman ay nananatili pa ring virgin hanggang ngayon. At ang mga dating magkakalaban ay nauwi sa masayang pagkakaibigan. Sinabi ni Eikichi, i-like nyo daw ang video at i-share nyo na din kung ayaw nyong masaktan. At sa mga hindi pa nakasubscribe,
Baka naman mga bossing. Ito na po yung last, yung part 4. Pero may katuloy po ito. Yun nga lang, hindi na sila yung artistang gumaganap. Pero ito pa rin yung kwento ni Eikichi at Ryuji. Yung susunod dito, I mean. So ayun, special washout muna kay Amancio Fan TV, ang ating pinakamatinding member. At big shoutout sa classmate ko na si Ronnie Alexander, aka Jinx Kurogami. And washout din po kay Slap Chick from UAE. Next episode, idol. Yes, ito na yon. At kay Sander from Imos, Cavite. Washout din po kay Saiski from Quezon City. At kay Edmar Donoga from Lavisares and Samar. At shoutout din daw po sa Donoga family from Edmar. So, ayun lang po yung mga nakasunod sa guideline sa pagpapa-shoutout natin. Kung walang hashtag, balbas, at walang name, no shoutout. So, ayun mga bossing, hanggang dito lang muna to. Abangan nyo yung sequel niya. Ang bida is si Kohaku, siya yung gumanap. Kung nagustuhan nyo yung video mga bossing, baka pwedeng pa-like naman and pa-share na rin kung okay lang. See you sa next upload. Bye-bye!